Ano ang mangyayari kapag ang paghanga ang isang estudyante sa kaniyang guro ay nauwi sa isang mapanganib na pagkahumalik? Sa loob na 15 tao, pinapansin na isang lalaki ang kaniyang dating guro na Anzoba. Kumbinsido na sila ay nakakang makasam. Isang araw, ang kaniyang maling akala ay sumabog sa isang nakakatakot na katotohanan. Dinukod niya ito at ang kanang valog gulang na anak na babay habang tinutukan ang baril na nagpaplanong bihagin sila sa isang basement na piitan. Ngunit na masaksihan ang isang 6 na taong gulang na bata ang krimen, ginala rin siya na nakpalawa ang banggungot. Ito ang nakakagigil na kwento ang 53 araw sa pagkabihag at desperadong pakikipaglaban para mabuhay laban sa baluktot na pakibig ang isang mandaragit. Bago tayo tumungtong sama anino, ang iyong suporta ay gumagana sa isang mundo na sa pagkakiba. Kung pinahahalagahan mo ang kwentong ito, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito. Upang makasali sa amin sa bawat nakakatakot na paglalakbay sa hinaharap, tiyaking mag-subscribe. Palaga kung nagpapakumbaba apan makita kung saan nararating ang kwento nito. Kaya magyuan medyo komento sa iyong lungsod at kung anong orasan para sa iyo. Ngayon, i-Jim ang MGA ilaf. Mag-simula tayo. Ano ang dapat na relasyon sa pagitan ng isang guro at isang mag-aaral? Karamihan sa mga tao ay magsasabi ng isang halo ng paggalang, pasensya, pagkaasikaso, ngunit tiyak na hindi pagmamahalan. Gayunpaman, ano ang mangyayari kapag nagpasya ang isang panig na isipin ang pag-ibig sa isang lugar kung saan hindi ito maaaring, hindi dapat umiral? Ang kwentong ito ay isa ng obsesyon at kabaliwan at nagsisimula ito mga dekada ng mas maaga. Si Ming Zenshui ay ipinanganak noong Oktubre 15, 1950 sa Taiwan. Ang kanyang mga magulang ay mataas ang pinag-aralan. Ang kanyang ina ay isang iginagalang na guro sa matematika. Ang kanyang ama ay isang pioneer sa pananaliksik sa kagubatan. Ang talino at reputasyon ng kanyang ama ay lumaki ng napakalaki na noong 1957, noong si Ming ay 7 pa lamang, ang pamilya ay binigyan ng kanilang pangarap ng pagkakataong lumipat sa Estados Unidos. Inalok si Jim Shui ng posisyon ng pinuno ng Departamento ng Kagubatan sa Universidad ng Minnesota. Ang kanyang asawang si Mary ay sumali sa kanya bilang isang math instructor sa parehong universidad. Ang kanilang pamilya, na ngayon ay nakatira sa Minnesota, ay tila nakatakdang magtagumpay. Ngunit ang trahedya ay hindi humihingi ng pahintulot. Nang maglabing isa na si Ming, nagkasakit ang kanyang ama at biglang pumanaw. Sa kanyang pagkamatay, tinawag ni Jim ang kanyang panganay na anak, ang batang si Ming, sa kanyang tabi. Ayon sa tradisyon, si Ming na ngayon ang man of the house, ang tagapagtanggol ng kanyang ina at ng kanyang 2 maliliit na kapatid na lalaki, sina Charles at Ron. Pero hindi naintindihan ni Ming. Hindi niya nakita ang mga salita ng kanyang ama bilang gabay. Nakita niya sila bilang ganap na kapangyarihan. Halos magdamag, naging diktador ang bata sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang mga kapatid na lalaki, 6 at 3 lamang, ay naging kanyang personal na mga alipin. Kung nagugutom si Ming, kailangan nilang maghanda ng pagkain. Kung gusto niyang linisin ang kanyang silid, sinilip nila ito ng walang batik. Tuwing hapon, pagbalik ni Ming mula sa paaralan, pinipilit siyang batiin ng kanyang mga kapatid. Tanggalin ang kanyang jacket, bitbitin ang kanyang backpack, at tanggalin pa ang kanyang sapatos. Kung ang isang maliit na detalye ay hindi perpekto, kahit na ang bilang ng mga crackers na inihain kasama ng kanyang sopas, walang awang niyang hahampasin ng sinturon. Ang MGA pambubugbog ay lumakas habang tumatagal. Mas matalas ang kanyang kalupitan. Ang kanilang pagkaboto ay nawala sa esopailitang pagkalipin o toko. Isang gara, sa matinding galit, itinulak ni Ming ang malit na si Ron, 5 taong gulang pa lamang.
sa isang electric oven at pinitik ang heat dahil bilang parusa. Sumigaw ang MJ lalaki sa kanila nina. Ngunit si Mary, nasira at natatakot sa sarili, ay sumagot lamang, si Ming ang padre de pamilya niyon. Dapat iyong makinig sa kanya. Sa halip na proteksyon, ang mga bata ay pinabayaan sa kaniyang paninil. Sa pagbibinata, tumaas ang baluktot na pagnanasa ni Ming. Natsimula siyang sumilip sa mga bintana na de makapit ba na nakaka na de tatak na de isang piping tom. Ngunit may mas maitim na nasusunog sa loob niya. Nakabuo siya ang isang nakakagambalang pagkahumaling. Hindi sa mga kaklase o babae na kaedad niya kundi sa sarili niyang ina. Pinilid niya ang kaniyang mga kapatid na gumapang sa kaniyang silid sa gabi. Sinusubukang hawakan siya ng hindi nilagasti. At nang tamangi sila, muling nais silang banigbag. Sa kalaunan, ang batang si Minay pumunta mismo. Sumilip sa kama ni Marie. Binubutas ang kanyang damit habang siya ay natutulog. Nagpaningnin ng flashlight para pag-aralan ang kanyang katawan. Kahit na nahuli siya ang kanyang ina sa akto, wala siyang nagawa. Maaring naparalisa sa pagtanggi o takot sa sarili niyang anak. Pagsapiting labing apat, asay Ming ay nagsusunod at binabato ang MGA bato ang MGA sa sakin. Ang MGA aktualidad ay namagitan na nakutos ang isang psychiatric evaluation. Sa wakas ay ipinagtapat ang kaniyang ina ang kaniyang mga nakakagambalang pakugali sa mga doktor kabilang ang kaniyang pagkahumaling sa kanya. Inirekomenda ang MGA doktor ang pangmatagalang paggamot. Ngunit namagitan ang tathana o pagkakamali. Namisfila ang kaniyang mga papeles ate bagamate may label na lubhang mapangganip na discharge siming pagkatapos lamang naga ilang araw. Ang kanyang pagkakataon para sa paggamot ay nayalang magpakailanman. Ipinakilala ni Ming sa mataas na paaralan si Ming sa algebra at sa babaeng tutukuyin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mary Stauffer. Ang kanyang guro. Mula sa unang araw ng klase, nahuhumaling na si Ming. Hindi lang siya isang guro sa kanya, siya ang lahat. Maalaga, kagalang-galang, mahinhin at tulad ng kanyang ina, siya ay pinangalanang Maria. Masyadong marami ang mga pagkakatulad para hindi pansinin ng kanyang baling isip. Naniniwala siyang pinili siya ng tadhana para sa kanya. Sa gabi, pinupuno ni Ming ang mga notebook ng mga pantasya. Mga detalyadong kwento kung saan inagaw niya ang kanyang guro para lang malaman nitong mahal niya talaga siya. Ang kanilang pag-ibig, naniwala siya, ay kapalaran. Totoo, walang hanggan. At kinumbinsin niya ang kanyang sarili na lihim na naramdaman din ni Mary. Ngunit binasag ng katotohanan ang kanyang maling akala. Noong 1968, umalis si Mary at ang kaniyang asawang si Irvin para sa gawaing misyonero sa Pilipinas. Para kay Ming, ito ay pagtataksil, pag-abandona. Ang kanyang dahilan para mabuhay ay natanggal. Siya ay napakahusay sa akademya at palakasan na kinilala bilang isa sa mga pinaka-promising na nagtapos. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang kanyang maingat na itinatagong pagkahumaling ay lumala. Sa pamamagitan ng kanyang 20 taon, matagumpay sa negosyo ngunit nakahiwalay sa katotohanan, si Ming ay gumugol gabi-gabi sa kanyang basement, nagsusulat ng mga pantasyang romansa na huwaran kay Mary at sa mga babaeng katulad niya. Konserbatibo, mahinhin, makaina. Humugot pa siya ng inspirasyon mula sa mga may bahay sa TV noong panahong iyon, tulad ni Florence Henderson o Julie Andrews. Ngunit bawat pangunahing tauhang babae ay bumalik sa parehong sentral na imahe, si Mary Stauffer. Pagkatapos ay dumating ang gatilyo. Ang kalagitnaan ng 70 mga taon. Nanood si Ming ng isang pelikula na tinatawag na The Teacher. Ikinuwento nito ang tungkol sa isang teenager na lalaki na nakipagrelasyon sa isang matandang babae. Isang pantasyang ginawang cinematic. Para kay Ming, ang pelikulang ito ay hindi katang-isip. Ito ay propesya.
Kinumpirma nito ang palagi niyang pinaniniwalaan. Si Mary Stauffer ay nakatadhana na mahalin siya. Lumipas ang mga taon at naghintay si Ming. Noong 1979 ay natuklasan niyang bumalik si Mary sa US. Ang kanyang pagkahumaling ay sumabog sa buong puwersa. Malapit lang siya married, isang ina ng 2. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Sinimulan niyang istalk siya sa simbahan, sa mga lecture, sa mga gawaing laging hindi nakikita, ngunit laging malapit. At pagkatapos, noong unang bahagi ng 1980, isang mapangwasak na pagtuklas. Binalak ni Mary at ng kanyang pamilya na bumalik sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. Para kay Ming, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi niya kayang mawala siya muli. Doon nauwi sa realidad ang kanyang mga pantasya. Nilinis niya ang kanyang imbakan sa basement, nakakabit ng mga kadena sa mga dingding, naghahanda ng isang pribadong selda na may mga supply. Ang plano niya, kidnapin si Mary. Itago mo siya. Mahalin mo siya. Matapos ang ilang mga nabigong pagtatangka, sa wakas ay nakita ni Ming ang kanyang pagkakataon. 16 ng Mayo, 1980. Lumabas si Mary Stauffer sa isang beauty salon kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae, si Beth. Naghihintay sa malapit na nakatayo si Ming na may salaming pang-araw, leather jacket, baril sa kamay. Si Mary, na laging mabait, ay nag-isip na siya ay naliligaw lamang o nagtatanong ng mga direksyon. Ngunit ang katotohanan ay tumama sa pinakamasamang paraan na posible. Hinawakan niya si Beth, itinutok ang baril sa ulo nito at nagutos. Dahil sa gulat at takot, sumakay si Mary sa kanyang sasakyan at pinaandar ang lalaking hindi niya nakilala ng lubusan na hindi niya alam na 15 taon na siyang pinagpapantasyahan ng estranghero na ito. Para kay Ming, ang sandali ay dapat na natupad ng tadhana. Si Mary ay tumatakbo sa kanyang mga bisig pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Sa halip, hindi niya ito naalala. Ang pagtataksil sa kanyang isipan ay hindi matiis. Habang nakatali si Mary at ang kanyang anak na babae sa baul, nagmaneho si Ming sa gabi. Ang kanyang mga pantasya ay sa wakas ay tumawid sa isang nakakatakot na katotohanan at ang bangungot para kay Mary Stauffer ay nagsisimula pa lamang. Naghihintay ang van, sadyang nakaparada sa anino ng kalapit na distrito. Ito ang susunod na yugto ng maingat na inensayo ni Ming Zhenxiu na plano ilipat ang mga bihag, ang ina at ang kanyang anak na babae mula sa kanilang sasakyan papunta sa kanyang sarili. Pero may nangyaring hindi niya inaasahan. Isang bagay na makakabasag sa marupok na kontrol na inakala niyang mayroon siya. Nang lumapit si Ming sa trunk para ilipat si Mary Stauffer at ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae na si Beth, umalingaw-ngaw ang kanilang mga iyak sa katahimikan ng gabi. Binasag ng kanilang mga hiyawan ang katahimikan at may nakarinig sa kanila. 2 lalaki. Naglalaro sa kalapit na parke, ang kanilang mga tawanan na dala-dala sa mga puno na parang mga sparks of innocence na hindi alam na may nangyayaring napakapangit. Isa sa mga boses na iyon ay pag-aari ng 6 na taong gulang na si Jason Wilkman. Si Jason ay maliwanag, mausisa, puno ng buhay na eksaktong uri ng batang lalaki na laging gustong tumulong. Habang umaalingaw-ngaw ang iyak ni na Mary at Beth mula sa trunk ng kotse, lumakad papalapit si Jason. Sa una, curious lang, tapos nag-aalala. May nakita siya. Isang bagay na hindi niya sinadyang makita. At sa eksaktong sandaling iyon, nagbago ang lahat. Nakatutok ang mga mata ni Jason kay Ming. Natigilan ang bata. Natigilan ang lalaki. Ang isa ay inosente. Ang isa ay isang mandaragit na ngayon ay na-corner. Nagpanik si Ming. Panik ay hindi kailanman bahagi ng kanyang plano. Ngunit nang si Jason ay nakatayo doon na parang isang tahimik na saksi, kumilos si Ming ng walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang bata. Itinulak siya sa baul kasama ang takot na mag-ina. Padabog itong isinara at mabilis na tumawid sa lote. Samantala,
Ang kaibigan ni Jason na si Timmy ay pinanood ang buong bagay mula sa medyo malayo para manatiling nakatago. Sa sobrang takot na gumalaw, naghintay siya hanggang sa lumayo ang sasakyan sa pinangyarihan. Pagkatapos, tumatakbo kasama ang lahat sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang ina at sinabi ang hindi maiisip. Kinuha si Jason, isang lalaki sa isang berdeng kotse. Sa sandaling iyon, ang bangungot ay hindi na pag-aari ng isang pamilya. Ngayon dalawa, nag-aagawan ang mga pulis. Nag-apoy ang paghahanap. Ang isang sketch ng suspect ay iginuhit batay sa paglalarawan ng maliit na bata. Sinuri ang mga sasakyan. Tanong ng mga kapitbahay. Nagsimula na ang pamamaril, pero noon pa man nakagalaw na si Ming. Sa unang pagkakataon, nagsisimula nang lumaki ang mga bitak sa kanyang plano. Una, si Beth na hindi man lang nakatalaga doon. Pagkatapos, si Jason, ang saksi. Isang maluwag na dulo na hindi niya kayang bayaran. Alam ni Ming ang isang katotohanan, habang tumatagal siya sa kotse ni Mary, mas malapit siyang mahuli. Kaya gumawa siya ng pagpili. Isang napakadilim na pagpipilian na halos hindi makaunawa. Dahil sa desperasyon, itinulak sila ni Ming patungo sa isang nakahiwalay na reserbang pangangaso na kilala bilang Carlos Avery Wildlife. Huminto siya. Ang mga puno ay nagngangalit na matataas at walang pakialam. At pagkatapos, sa malamig na pagkalkula, hinila niya si Jason mula sa baul. Walang nakakaalam kung ano mismo ang pumasok sa ulo ni Ming sa mga sandaling iyon. Ngunit kalaunan ay natuklasan ng mga investigador ang malagim na katotohanan. Sa kanyang mga kamay, isang bakal. Sa dalawang brutal na hampas sa maliit na ulo ni Jason, pinatay ni Ming ang kanyang murang buhay. Ang magaan at inosenteng pag-usisa ng bata ay nawala sa isang iglap. Ang bangkay ay inilibing sa isang mababaw na hukay, nakatago sa ilalim ng mga dahon at lupa. Sa mundo si Jason ay nawala na lang. Nang makaipon ng lakas ng loob si Mary upang itanong kung ano ang nangyari sa bata, nagsinungaling si Ming. Sinabi niya sa kanya na iniwan niya si Jason sa isang lugar na ligtas, kung saan siya matatagpuan. Ayaw niyang pag-isipan siya nito ng masama. Gusto niyang hangaan siya ng lahat ng tao. Maniwala ka sa kanya. Kailangan siya. Ngunit sa kaibuturan, kahit siya ay ramdam ang anino ng katotohanan. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Ming sa totoong yugto ng kanyang bangungot. Ang kanyang tahanan. Isang maingat na inihanda na basement storage room na ngayon ay naging isang piitan, mga kumot. Isang balde. Nakabold ang mga kadena sa dingding. Sa pilitang pinapasok sina Mary at Beth. Tinatakan sila ng dilim. Umiyak si Beth. Si Maria nanginginig. Nanalangin ng tahimik. Nilalabanan ang bawat onsa ng takot. Desperado na manatiling malakas. Desperado na protektahan ang kanyang anak na babae. Hindi niya alam kung sino ang lalaking ito. Hindi niya alam kung bakit sila ang pinili niya. Hindi man lang alam kung buhay pa ba sila sa umaga. Samantala, kumalat ang takot sa buong lungsod. Nang gabing iyon, iniulat ni Erwin, ang asawa ni Mary, na nawawala ang kanyang pamilya. Mabilis na iniugnay ng pulisya ang kotse ni Mary sa pagdukot kay Jason. Ngayon hindi lang isang nawawalang anak ang hinahanap nila, naghahanap sila ng pamilya. Nakisali ang FBI. Iniskan ng mga helicopter ang mga parke. Sinuri ang mga kalsada. Hindi ito mahalaga. Naiwan ang kotse ni Mary malapit sa parke. Higit pa riyan, ang trail ay malamig. Sa loob ng bahay gayunpaman, nagsisimula pa lang ang bangungot. 15 taon. Gaano katagal naghintay si Ming? Nang hilahin niya si Mary sa silid at iset up ang isang video camera, hindi niya maintindihan. Medyo pamilyar ang mukha nito at gusto niyang makilala siya nito. Kinailangan siya, pero hindi niya ginawa. Hanggang sa ipinaalala niya sa kanya ang Ramsey High School, ng algebra class na minsan niyang itinuro. Iyon ay kapag ang alaala ay nagbalik tanaw sa isang struggling student
awkward, withdraw. Isang batang lalaki na nagngangalang Ming na minsan ay tahimik na nakaupo sa kanyang silid. Maliban sa kanya, ang kanilang koneksyon ay hindi karaniwan. Narito ang isang lalaki na kumbinsido sa kanyang sarili na siya ang sentro ng kanyang universo. Na ang isang solong grado, isang B- ay sumira sa kanyang buhay. Nagpadala sa kanya ng pag-ikot sa isang mundo na ngayon ay sinisisi niya ng buo sa kanya. Ang kanyang kwento ay isang kasinungalingan. Hindi pa siya nakapunta sa Vietnam. Huwag kailanman maging isang bilanggo ng digmaan. Ngunit sapat na para sa kanya ang pantasya. Sapat na para gawin siyang bilanggo ngayon. At doon nagsimula ang kanyang tunay na pagsubok. Araw-araw pinapakain ni Ming ang mag-ina ng paborito niyang pagkain dahil mahigit 1 taon na niya itong binabantayan. Gabi-gabi, hinuhubaran niya si Mary ng kanyang dignidad. Pinipilit ang kanyang sarili sa kanya. Nire-record ang kanyang mga kilos upang i-replay sa kanyang kasiyahan. Walang narinig ang kanyang anak. Ngunit nang lumakas ng husto ang pagtutol, hindi siya nag-atubiling gamitin si Beth bilang leverage. Minsan, hinila niya ang isang bag sa ulo ng bata. Nangahas na huwag sumunod si Mary. Ang batang babae ay humihingi ng hangin, humihingal, habang ang puso ni Mary ay pumutok. Upang iligtas ang kanyang anak, hinalikan niya ito. Para kay Ming, kapangyarihan ang ibig sabihin ng halik na iyon. Para kay Maria, ito ay isang peklat na hindi na maghihilom. Ang mga araw ay naging linggo. Linggo halos sa buwan. Bahagyang kumalas si Ming sa pagkakahawak. Pinayagan silang lumabas ng aparador. Kumain sila ng hapunan na parang isang pamilya. Kahit na dinala sila sa mga drive, sa mga lakad, sa isang baluktot na bakasyon. Sa labas, mukha silang ordinaryong trio. Sa loob, hindi umabot sa kanya ang baril. Gayunpaman, kahit nasa maling kalayaan, ang mga pag-atake ay hindi tumigil. Araw-araw, mas nananalangin si Mary. Bawat gabi, naghahanap siya ng paraan upang makalabas. Hanggang isang araw, nakita niya itong isang lumang dry cleaning slip na may address nito. Patunay kung nasaan sila. Patunay na ginawa niyang kabisado si Beth bago niya ito sirain. Ang nag-iisang sandali ng pagsuway ay nagliwanag ng kislap. Kailangan lang nila ng pagkakataon. Dumating ang pagkakataong iyon sa ika-53 araw. Ika-7 ng Hulyo. Si Ron, ang kapatid ni Ming, ay wala. Si Ming, minsang pabaya, ay ikinulong sila sa isang mas mahinang aparador. Walang muebles na nakaharang sa pinto. Ang mga bisagra ay buo. Iyon lang ang kailangan ni Mary. Sa nanginginig na mga daliri, hinila niya ang pin. Dahan-dahan, maingat, hanggang sa bumigay ang pinto. Siya at si Beth na nakadena pa ay natisod sa kusina. Sa nanginginig na kamay, hinawakan ni Mary ang telepono. At sa unang pagkakataon sa loob ng 53 araw, naabot ng kanyang boses ang labas ng mundo. Papunta na ang mga pulis. Kinaladkad ang kanilang mga tanikala. Tumakas sila palabas ng pinto at nagtago sa likod ng kotse ng isang kapitbahay. Nakiusap si Beth sa kanyang ina na huwag nang bumalik sa loob. Takot na bumalik si Ming. Makalipas ang ilang minuto, pinutol ng mga sirena ang gabi. Dinagsa ng mga opisyal ang bahay, nakabunot ng baril. Handa sa kahit ano, ang nahanap nila ay mas masahol pa sa kanilang naisip. Sina Maria at Beth ay dinala. Mahina ngunit buhay. Mas magaan ang 9 kilo, maputla ang kanilang mga mukha dahil sa dilim. Sa wakas ay ligtas na sila. Ngunit si Jason Wilkman ay wala kahit saan. Ang piraso ng palaisipan na pinagmumultuhan ng lahat ay nanatiling hindi nalutas hanggang sa mahuli si Ming na aresto sa kanyang opisina, na umaarte na parang ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang pagsubok na sumunod ay nagsiwalat ng mga kakilakilabot na mas madilim. Ang katotohanan ng kapalaran ni Jason, ang pagkahumaling ni Ming kay Mary, ang kanyang mga pagtatangka na patahimikin siya ng tuluyan kahit sa likod ng mga rehas. Nagpuslit siya ng mga kutsilyo sa korte at nilaslas ang mukha nito.
na nag-iwan ng mga galos na nakikita at hindi nakikita habang buhay. Ngunit kahit na dumudugo na tinahin ang 62 linya ng sakit, tumanggi si Mary na yumuko. Nagpatotoo siya. Tumayo siya ng matangkad para kay Jason, para kay Beth, para sa sarili niya. Si Ming Senshu ay sinintensyahan ng kidnapping dahil sa pagpatay. Nakalak kung saan siya nakaupo pa rin. Nagpaplano, nagbabanta na kung lalabas man siya, tatapusin niya ang kanyang nasimulan. Ngunit ang hustisya para sa isang beses, nakatayo mataas. Gayunpaman, nananatili ang mga peklat ng bangungot na ito. Ninakaw ang buhay ng batang lalaki. Nabasag ang kainosentehan ng mag-ina. At isang mandaragit na naniniwala na ang pag-ibig ay maaaring huwad mula sa karahasan. Ang kwento ni Mary Stouffer ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, ito ay katatagan ng pananampalataya noong ganap na ang kadiliman, ng isang boses na patuloy na umaalingaw-ngaw, nagbabala, nagpapaalala at nagbibigay inspirasyon. Dahil ang ilang bangungot ay hindi nagtatapos kapag nagising ka. Ngunit ang ilang mga nakaligtas ay tumangging masira. Ang malalim na peklat sa kanyang mukha ay naging permanenteng paalala ng isa sa mga pinakamahirap na pagsubok sa buhay ng babae. Ngunit hindi umatras si Stouffer sa pagpapatotoo at nang ipagpatuloy ang paglilitis, ginawa niya ang dapat niyang gawin. Si Ming Shui ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Jason at sinintensyahan ng 40 taon sa bilangguan upang ihain kasabay ng kanyang nakaraang 30 taong sentensya sa correctional facility. Si Ming ay walang alinlangan na isa sa pinakamasamang bilanggo. Ilang beses siyang nahuli na gumagawa ng mga gawang bahay na armas. Inatake niya ang iba pang mga bilanggo. Nagbanta sa mga guwardya at hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanyang ginawa kay Mary Beth at tumanggi si Jason Shui sa anumang paggamot at kalaunan ay inilipat sa isang maximum na seguridad na bilangguan habang si Ming ay nagsilbi sa kanyang sentensya. Nakabalik sa normal na buhay ang mag-inang Stouffer. Ang buong pamilya ay nagplano, lumipat sa Pilipinas. Si Maria ay nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya at patuloy na nagtatrabaho para sa kapakinabangan ng simbahan at ng kanyang komunidad. Sa loob ng maraming taon, nagbigay si Stouffer ng hindi mabilang na mga panayam na nagbabahagi ng kanyang kwento sa pag-asang makakatulong ito sa iba pang mga biktima ng karahasan. Sa lahat ng mga taon na ito, nanatiling nahuhumaling si Ming kay Mary. Ngayon ay sinabi niya na kung sakaling makalabas siya, kahit gaano pa siya katanda, matuntun niya ito at kitilin ang kanyang buhay. Kung patay na si Mary noon, nagbanta siyang kukunin ang buhay ng kanyang mga anak at apo. Ngunit malabong mapalaya ang kriminal na ito sa ilalim ng batas ng Minnesota. Habang pinahihintulutan ng ilang legal na sistema ang isang mapanganib na tao na mahawakan ng walang katiyakan, ang kapalaran ni Ming ay tinatakan ng kanyang sentensya. Nananatili siya sa likod ng mga bar kung saan hindi na siya maaaring maging banta. Sa kabaliktaran, ang kwento ng kaligtasan ng buhay ni Mary Stouffer ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Noong 2019, ipinakita sa screen ang kanyang pagsubok sa pelikulang Abducted, The Mary Stouffer Story, na nagpapatibay sa kanyang legacy bilang isang babae na ang pananampalataya ay tumangging mapatay kahit na sa pinakakakilakilabot na mga pangyayari. At doon natin iiwan ang kwentong ito para sa araw na ito. Ang layunin ko ay palaging ipaliwanag ang mga hindi napapansing kaso na ito at talagang umaasa akong nagbigay ito sa iyo ng bagong pananaw. Kung sa tingin mo ay mahalaga ang gawaing ito, isaalang-alang ang pag-like sa video at pag-subscribe upang sumali sa aming komunidad. Ang iyong suporta ay kung bakit posible ang malalim na pagsisid na ito. Salamat sa pag-google ng iyong oras dito.
Marami pa akong kwentong ibabahagi, kaya kita-kita tayo sa susunod